Malinis ba ito? Ang urinals nila na nakakalat sa kamay nilaan. Di ba parang mapanghe at amoy uso ka doon? Sino gusto mag-amoy? Halos 1,000 na kasi daw ang nakitaan ng MMDA mula nang, nakitikitan pala ng MMDA mula nang ipatupad nila ang mas mahigpit na smoking ban noong July 1. Pero hindi pa man napatutupad ang plano ng MMDA, tutol na agad ang mga taxi driver na madalas na gumagamit ng mga urinal. Hindi rin daw ito sang-ayon ng ilang mga doktor dahil ang pagiging smoking area ng mga urinal ay maaaring makaapekto sa mga umiihi na hindi naman naninigarilyo. Tama rin naman yun. It can still cause lung, di ba? Lung cancer. O kung talagang magpapatupad ng ganyan, tuloy-tuloy nyo na, di ba? Sinabi na nila dati, ban na eh. Pero lagi dyan sa urinal, yung tatambay. Actually, exhaust na, paano ba yun? Dapat pag nag-aamoy, alam mo, may ibang sidewalk areas pa rin na may tables and chairs na nakikita ko na pwede pa rin magsigarilyo. So, no-confuse talaga ako dun sa loob. Pero maniwala kayo sa amoy ng urinal, hindi rin tatambay yung mga tao dyan na matagal. So, siguro kaya yun na rin yung in-open lang nila na place, if ever man. Kasi no choice. Tsaka parang, amoy uso ka na. Amoy urinal ka pa. Sabi ko, hindi kayo mag-apoy yun. Ikaw man din nalilinis, di ba? Ay, good morning! Ay, baka. Good morning po mga Igan. Oh! Wag! Hindi, parang ano lang. Ay, pati yung anak, ha? Pati na yung anak. Oo, kahapon pa, punong-puno nga ako eh. It's in the family. Oo, Tarang yung pamilya nga, dinarili na lang. Ganun-ganun na lang yan, oh. Hindi, kung ang nakita mo, kung anong ginagawa ng tatay mo, gagayan talaga ng anak. Tsaka kung nakakalusot. Idol nila, tatay nila. Antayin natin kung may kaso talagang ipapato laban Yun sa nga kanila, eh. di ba? Malakas ang Pero loob kasi. nakakatakot yun, ha? Na? Hindi, nakakatakot sa abuso yung mga ganyan. Republic Yan. of Davao. So, dapat ihampas na sa kanila yung ano nararapat. Abuso, oo. Dahil ang tingin nila, kala nila, kaharian nila yung Davao City. Tsaka lahat sila nasa pwesto, ah. Sino na lang sa pamilya wala sa pwesto? Talagang Nung ganun. nung makita sa kampanya, boto mo ko, Dirty finger kita. Pero alam Kailangan mo isa, mga taga-Davao. kaya na nating magbigay ng tinig yung mga taga-Davao. Oo. Pero may iba Kaso, naman sa kanila nawalan sila na ng malaki yung paniniwala nila dun sa pamilya Duterte kasi Naayos sa talaga. peace and order, tas madali daw lapitan pagdating sa tulong. So, ang hirap i-gauge kung ano yung damdamin talaga ng mga tao dun eh. Hindi, kaya nga, ganun talaga, yung warlordism, di ba? Yes. Ibig sabihin, nandiyan pa rin yung mga traditional, ano? At namamana pala ng mga anak. Akala mo, mababago na sa henerasyon eh. Hindi pala. Pasadaan naman natin mga aksyong balita sa mga ito. Binantayan namin, Ronda Reports. Isang SUV ang bumaligtad sa C5 Libis, Quezon City kaninang pasado ng hating gabi. Mabilis ang papatakbo ng driver na 19 anyos lang pala. Yan ang Ronda Report ni Oscar Oida. Oscar! Yes, Igan, nakabaligtad na ng lumanding sa isang bahagi ng C5 Libis ang isang puting SUV matapos unang rumampa sa may Center Island pasado alas 12 ng hating gabi. Pero para bumaligtad ng ganito ang isang sasakyan, wala raw kadududang matuloy ng takbo nito ayon sa mga otoridad. At base sa mga skid mark na aksidenteng SUV, lumalabas na galing pa umano sa kabilang lane ang naturang sasakyan. Ang driver ng aksidenteng SUV na kalaunay na pag-alamang isang 19 anyos na lalaki dala ay agad namang naisugod sa ospital. Sa kabutihang palad, Igan, wala namang ibang sasakyan ang nadamay sa nangyaring aksidente. Igan? Maraming salamat, Oscar Oida. Nahulog na sa kamay ng mga otoridad ng isang miyembro ng sindikatong nanloloob sa mga dental clinic at nang-aabuso sa mga dentista. Positibong kinilala ng isang biktima si Richard Gamboa na nagpanggap daw na pasyente sa isang dental clinic sa Calamba. Kwento pa ng biktima, nilakpa raw ni Gamboa kasama ang isa pang suspect ang pinto ng clinic at sabay deklara ng hold-up. Tinangayin daw nila ang sasakyan ng biktima. Nakuha sa suspect ang isang 9mm pistol, ang replika ng M16, mga uniforme ng pulis, mga tamper na plaka at iba pang gamit sa pang-hold up. Ayon sa mga otoridad, posibleng bahagi si Gamboa ng grupong nanloloob at nang-aabuso ng mga dentista sa Metro Manila na napaulat rin sa Rizal at Bulacan. Pero todo tanggi po sa mga alegasyon si Gamboa. Dalawang rider naman ng motorsiklo ang sugatan matapos magsalpukan sa Pasig City. Nag-counterflow daw kasi ang isa sa mga motorsiklo. Yan ang Ronda Report ni Jay Sabali Exclusive. Jay?
Igan, nagsalpukan ng dalawang motorsiklo sa Market Avenue, Barangay Palatiu, Pasig City, dakong 1:30 ng umaga. Ayon sa Traffic and Management Office ng Pasig City, hataw daw sa Michael Raimundo at naka-counterflow pa sa kahabaan ng Market Avenue na agad naman nakita ni Wilfredo Hael na nakapagminor muna bago naganap ang head-on collision. Nagtamo ng galos sa hita at sugat sa kamay si Hael, kaya sabi nito ay patuloy pa rin siyang magmomotor. Samantala ang kasalpukan nito na si Michael Raimundo at angkas nitong si Edgardo Aquino na kapwa walang helmet ay iba ang naging storya. Din si Raimundo at Aquino sa PCGH. Ayon sa doktor, ang angkas na Aquino ay may injury sa hita. Si Raimundo naman ay malubha ang natamong injury sa mukha at katawan. Tigan? Maraming salamat, Jay Sabale. Samantala mga igan, pinawi naman ng Philippine Overseas Employment Administration o POEA ang pangamba ng ating mga OFW. Kaugnay doon sa tinatawag na Saudization na policy po sa Saudi Arabia. Hindi naman daw kasi ito maipapatupad, lalo na't posible itong pumilay sa industriya ng Saudi. Mahigit 8 million migrant workers ang magtatrabaho sa mga malalaking kumpanya doon. Ayon sa POEA, wala pa rin itong direktang epekto sa ating mga bagong bayani. Sa katunayan, libo-libo pa rin daw ang job offer sa POEA para sa production-related na trabaho sa Saudi. Libo-libo rin ang kailangan punuin para sa iba pang trabaho gaya ng sales, clerical administrative at professional technical workers. Ang kahandaan ng pamahalaan dito sa Saudization policy, bubusisiin natin yan kung talagang handa sila sa talakayan with Igan. Sa ibang balita, ang Philippine football team na Azkals pinubuo ng mga puro at naturalized Filipinos. At madalas di maiwasang maikumpara ang dalawang hanay. Pero lingid sa kaalaman ng marami, nagkaroon na rin ng issue sa pagitan ng mga Pinoy at Tisoy na Azkals. Ito ang inamin ng left-winger na si Chiefy Caligtong na taga Iloilo. At isa sa mga tinatawag nilang pure breed Azkal. Pero ayon sa kanya, mabilis naman daw naaayon sa mga gusot sa kanilang koponan sa pamamagitan ng maayos sa pag-uusap kasama ang manager nila na si Dan Palami. Inamin na rin ng Filipino-British na si James Young husband na nagkaroon na raw ng gap sa pagitan ng mga Tisoy at Pinoy Azkals. Pero hindi raw ito naging balakid sa koponan at para sa kanya, wala raw superstars at naglalaro daw sila bilang isang team. Ayon naman sa Philippine Football Federation, hindi raw espesyal ang kasong ito sa Azkals at nangyayari rin naman ito sa ibang koponan sa ibang sport. Natural lang daw na magkaroon ng di pagkakaunawaan ng isang team. Ayon naman sa Azkals team manager Dan Palami, anuman ang pagkakaiba nila, sa huli ang pagiging Pilipino ng Azkals ang magpapanatili sa kanilang samahan at ito ang nagbubuklod sa kanilang paglalaro para sa ating bayan. At mamaya makakapanayam natin sa unang balita ang magkapatid na Phil and James Young husband. Kaya abang news item ba yun? Kita yung mukha ni Igan. Sana kayo kinusa eh. The Tisoys are here. Hindi, dapat pag Guys, phone patch lang daw. Ay, phone patch lang. Phone patch lang? Dapat kasi may underwear din yung mga Phone pure patch, breed. ipagbasa. Lagi na lang yung mga tisoy. Yung mga natives. Yung mga natives lang, meron din ano. Hindi, siguro yung quality foreigners, time, yung playing time, baka bangko naman yung mga Pinoy. Diba? Ipasok nyo noon, may Tsaka mga yung galing naman yan. attention. Siguro yun, pag pinarado mo yung mga purebred na Azkals, baka hindi nga sila makilala eh. Pero pag yung mga tisoy, sila yung husbands, yeah. Pero sana GP, huwag sila magugulat ka pagdating nyo sa ibang bansa, ikaw ang pagkaagulo. Ay, tama yan. Exotic. Wala na sila sa ganung itsura. Pogi. Samantala, parang isa eksena lang sa pelikula nangyari naman sa Beijing, China na naman. Isang van po kasi bigla na nag-apoy matapos itong i-park sa kalsada. Ang sinisisi sa insidente, heat wave. Patuloy pa rin pong nalanta sa China. Mula na magsimula kasi ang summer doon, ilang kaso na ng mga sasakyang bigla na lang nagliliyab ang naitala. Agad naman dumating ang mga bumbero at paalala nila sa publiko doon ugaling i-check ang kanilang mga sasakyan para maiwasan ang pagliliyab nito. Dapat din daw, magdala ng sariling fire extinguisher ang mga motorista para makasiguro. Tingnan nyo din yung electrical wiring. Oo nga. Spontaneous combustion. Pero alam mo nangyayari yan pero sa, of Microwave course, sa tayo. Middle East, talagang may mga nare-report sila sa sobrang init. Pwede ka daw magprito ng itlog dun sa sa makina. Tapos may mga sumasabog talaga. Monica. Kagagaling ko lang sa Beijing and I have to say that yung weather nila is the same as ours. It's Ay, not hindi hindi naman naman siya super init. init. Baka nga wiring yan. Samantala sa Mexico naman po, tila isang eksena rin sa pelikula ang tangkang pagtakas sa kulungan ng isang mag-asawa. Si Mrs. kasi nagtangkang itakas sa kulungan ng kanyang mister sa pamamagitan ng pagsilid sa kanya sa loob ng isang mali